أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدني علما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at babalik loob ay sadyang nauukol lamang sa ating dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat, ang nagkaloob ng ating mga buhay at babawi ng ating mga buhay. Purihin, pasalamatan ang nag-iisang Diyos na tunay na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan ng dakila, dahil ang lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa, ito po'y nagmumula sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos na tunay. At tayo sumasaksi na wala ng Diyos na karapat-dapat sa ating pagsamba, kundi ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah. At nawa ang habag at kapayapaan ng Diyos ng Panginoong tagapaglikha, ang Panginoong Allah, ay mapasa kanyang lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, kay Noah, kay Propeta Abraham, Propeta Moises, Propeta Jesucristo, at ang huling propeta na si Muhammad. Mapasa kanila nawa ang pagpapala, kapayapaan ng Diyos na ating tagapaglikha. Mga ginigiliw na mga magulang, mga mahal na kababayan, muli po tayo po'y magbibigay sa inyo ng mga kaalaman hinggil po sa Islam, na ang tanging hangarin po namin ay ang iparating sa inyo ang katotohanan, dahil naniniwala kami na ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Sabi nga ni Jesucristo, seek the truth, and the truth shall set you free. Hanapin daw natin ang katotohanan, sabi ni Jesus, dahil sa katotohanan tayo ay palalayain dito. So muli, ako po si Brother Abdul Qadir. Ako po ang inyong kababayan, taga-Silangan din. Meron kaming mosque sa may Villa Anita, sa baba ng konti, at meron tayong tanggapan na pang-Islamiko, at meron tayong eskwelahan na pang-Islamiko din, at meron tayong mosque o simbahan dyan sa mga Muslim. At welcome po ang lahat na pumunta doon, o yung mga Muslim na gusto magdasal, welcome po doon. O maging ang mga ating mga kababayan, mga Kristiyano na gustong magsuri patungkol sa Islam, ay welcome din po sa ating simbahan, sa ating mosque, sa ating masjid. Yan po sa may Villa Anita. Ngayon po mga mahal na magulang, meron po tayong dalang mga libreng babasahin dito. Tagalog po ito. Sana kumuha kayo para magbasa-basa. Wala namang sapilitan sa relihiyon. Ang atin lamang ay ibahagi ang katotohanan. La ikraha fid din. Walang sapilitan pagdating sa relihiyon, dahil tayo ay malayang pumili. Meron tayong free will o freedom na mamili kung anong gusto natin. Kat tabayarusdo minal ghaib. Dahil ang katotohanan, libre lang. Ang katotohanan naman ay napakalinaw, at ang kamalian din, kabuktutan ay napakalinaw din. So, nasa atin na yun. So, ang amin lamang na ibahagi sa inyo, i-share sa inyo ang mensahe na buhat pa sa dakilang tagapaglikha. Buhat pa sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Ngayon, ang aking ibabahagi sa inyo mga kababayan ay patungkol sa huling propeta ng Diyos na kanyang ipinadala para sa sangkatauhan. Meron pong huling propeta na isinugo ang Diyos na tagapaglikha sa atin. Ito po ang aking ipakilala sa inyo. Ang huling propeta po ng Diyos, mga magulang, na siyang nagkumpleto sa lahat ng mga aral at katuruan ng lahat ng mga propeta, ay walang iba kundi si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah. Si Propeta Muhammad, dahil ako isang dating Kristiyano, nung Kristiyano pa ako, ako'y Katoliko dati, hindi ko kilala ang huling propeta. Kaya ngayon, ating ipakilala sa inyo mga magulang ang huling propeta na isinugo ng Diyos para kumpletuhin ang aral ng mga propetang nauna sa Kanya.
at bigyan katuparan ang kaisahan ng Diyos na tagapaglikha na lumikha sa atin. Yun po ang dalang mensahe ng lahat ng mga propeta at ipinagpatuloy ng huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah. Si Propeta Muhammad, mga magulang, siya po ay Arabo. Siya po ay isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia. Ang Makkah ngayon ay atin niyang mababasa sa Biblia, sa Lumang Tipan, sa Salmo ni David, tinawag niya na Bakkah. Bakkah, sa Arabic, Makkah. Iisa lang po yun. Doon po pinapanganak si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala, ang huling propeta, libre lang man. Ang huling propeta sa Makkah, doon po siya pinanganak. Si Propeta Muhammad ay hindi marunong bumasa, ni hindi marunong sumulat. Bagkus siya ay pinagkalooban ng Diyos na tagapaglikha ng talas ng memorya. Talas ng memorya, sapagkat si Propeta Muhammad ay hindi marunong magbasa at hindi marunong sumulat. Ngunit ipinagkaloob sa kanya ang himala na siya ay mayroong talas sa pagdating sa pagmimemorya. At si Propeta Muhammad, mga magulang, siya ay hinirang na bilang propeta sa edad niya na 40. 40 years siyang nagiging propeta. Na kung saan si Propeta Muhammad, siya ay nangaral sa Makkah bilang propeta sa loob ng 13 years. 13 taon siya sa Makkah, ipinapangaral niya ang tauhid o ang kaisahan ng Diyos pagdating sa pagsamba. Itinuturo ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, mapasa kanya ang pagpapala ni Allah, na meron lamang iisang Diyos na tunay. Meron lamang iisang Panginoon na tagapaglikha sa ating lahat. Yan ang kanyang mensahe. Kaya sa panahon ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, siya ay nangaral, sabi niya, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Sabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, mga magulang, ang huling propeta ng Diyos, sabi niya, o mga tao, sabihin ninyo na walang Diyos, walang Panginoon, na karapat dapat na sambahin, kundi ang nag-iisang Panginoon, ang dakilang tagapaglikha na si Allah. At magtatagumpay kayo, makakapasok kayo sa paraiso. So ang dalang mensahe ni Propeta Muhammad, mga magulang, ay hindi kaiba sa dalang mensahe ng mga propetang nauna sa kaniya. In fact, si Jesucristo at si Propeta Muhammad, sila ay magpinsan. Bakit sila magpinsan, si Jesus Christ o si Isa at si Propeta Muhammad? Dahil ang kanilang nuno o mga tinatawag na ninuno ay si Propeta Abraham. Si Propeta Abraham po, kilala natin, siya yung father of faith, ama ng mananampalataya, na kung saan si Propeta Abraham nagkaanak ng dalawang lalaki. Unang ipinapanganak si Ismael na anak kay Hagar. Si Hagar, ang asawa ni Abraham, nagkaanak sila ni Propeta Ismael. At nagsaling-saling lahi si Propeta Ismael at lumabas sa kanya ang mga Arabo. Kaya si Propeta Muhammad, Arabo siya, siya ay mula sa lahi o lipi ni Propeta Ismael na anak ni Propeta Abraham. Ganon din naman, nagkaanak ni si Propeta Abraham kay Isaac, na ang kanyang asawa ay si Sarah. Sapagkat dalawa ang nagiging asawa ni Propeta Abraham sa banal na Quran. Sa banal na Quran, unang asawa ni Abraham ay si Sarah, na nagkaanak sila kay Propeta Isaac. At si Propeta Isaac, nagsaling-saling lahi, nag-asawa kay Rebecca at nagsaling-saling lahi, at lumabas si
Propeta Hesus Kristo. Si Propeta Hesus Kristo mula sa lahi ni Isaac, si Propeta Muhammad naman mula sa lahi ni Propeta Ismail, na kapwa sila mga anak ni Propeta Abraham. Kaya, kung ating ungkatin ang kanilang pinagmulan, iisa ang kanilang lahi na pinagmumulan, si Propeta Abraham, na ama ng mananampalataya, father of faith. Maging ang mga Hudyo, Kristiyano, at ang mga Muslim, kapwa naniniwala na si Abraham ay ama ng mananampalataya. Kaya si Propeta Muhammad at si Propeta Hesus, sila po ang magkasunod na propeta. Wala pong propeta na namagitan sa kanila maliban pagkatapos ni Hesus Kristo ay si Propeta Muhammad. At si Propeta Muhammad, tulad ng sinabi ko kanina, siya po ay mayroon lamang iisang mensahe. Katulad ni Hesus Kristo, na ang pangulong mensahe ni Hesus, kanyang sinabi, sa kanyang lingwaheng Aramaic, sabi ni Hesus, Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad. Sabi ni Hesus Kristo, pakinggan niyo o Israel, ang pangulong utos, ang pangulong kautusan ay ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay nag-iisang Panginoon lamang. At ganun din kay Propeta Moises. Si Propeta Moises sa kanyang panahon ay nangaral din siya sa kanyang pangulong kautusan na ating mababasa sa Deuteronomio 5 hanggang 6. Sabi ni Propeta Moises, o ang tanang Israel, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos, iisang Panginoon lamang. Iisang Diyos lang ang sinasamba ni Moises, ni Hesus Kristo. At pagdating kay Propeta Muhammad, nireveal kay Propeta Muhammad, mula sa kalangitan, mula sa nag-iisang Diyos, ibinaba ang isang talata o isang aya mula sa Quran, at nagsaad dito sinabi ng Diyos, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad na ang Diyos, iisang Panginoon lamang. Si Allah ang Diyos ay nag-iisa. So, makikita natin mga magulang, si Propeta Muhammad, ang huling propeta, ay ang kanyang pangulong katuruan ay siya namang pangulong katuruan ni Hesus Kristo, ni Moises, ni Abraham, na tayong lahat ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tunay na ating tagapaglikha. Iisang Diyos lamang ang pinapasamba ng lahat ng mga propeta. Kaya sa panahon ng mga propeta, kanilang sinabi, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Sabi po, sa malapit na kahulugan mga magulang, lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Jesus Christ, kay Moises, at ang huling propeta na si Muhammad, silang lahat ay may iisang mensahe lamang. Sinabi nila, at ang inyong Diyos, ang ating Diyos, ay nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon lamang. Sambahin siya na nag-iisang Diyos na tunay. Wala ng Diyos kundi ang nag-iisang Allah na siyang tagapaglikha. Sabi nila ng mga propeta, Huwar Rahmanur Rahim, ang napakamaawain, napakamahabagin ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah. So makikita natin mga magulang, iisang mensahe ang dala-dala ng mga propeta sapagkat iisang Diyos ang nagsugo at nagpadala sa kanila. Kaya nga si Propeta Muhammad, bakit siya isinugo bilang panghuling propeta? Para ibalik ang mga tao sa tamang pagkilala at pagsamba sa nag-iisang Diyos. Dahil paglipas ng mga propeta, katulad sa panahon ni Propeta Jesus Christ, si Hesus Kristo, ang kanyang pangulong kautusan ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sambahin lang ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip ang nag-iisang Diyos. Pero paglipas ni Hesus Kristo, ang mga tao
si Jesus na ngayon ang sinamba. Nagbago ang mga tao. Instead sambahin ang Diyos ni Jesus, ang nagtagapaglikha na nag-iisang Diyos na tunay, ang nangyari, paglipas ni Jesus, si Jesus na ngayon ang sinamba. Kaya isinugo ng dakilang tagapaglikha, si Propeta Muhammad, mapasa kanya ang pagpapala ng Allah upang ibalik tayo mga magulang. Ibalik tayo sa tamang pagkilala, tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah. At layuan natin ang sinasamba na mga Diyos-Diyusan at mga nilikhang bagay. Dahil isinugo ang lahat ng mga propeta, mga magulang, sa nag-iisang Diyos na meron pong layunin, merong mission ang mga propeta, katulad ni Jesucristo, na kung saan sa panahon ni Jesucristo, kanyang sinabi sa banal na Quran, nakasaad sa banal na Quran na sinabi ni Jesucristo, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Yan po ang lingwahe at yan po ang sinabi ni Jesucristo sa mga tao nang malapit sa kahulugan. Sabi ni Jesus, at katotohanan, si Allah ang tagapaglikha, ang siyang aking Panginoon, inyuring Panginoon. Nakikita natin magulang, si Jesucristo nagturo na meron siyang Panginoon, meron siyang Diyos na kanyang sinasamba, meron siyang Panginoon na dinadalanginan, tumatawag si Jesucristo. Sabi niya, katotohanan, ang Allah, ang dakilang tagapaglikha, ang aking Panginoon at inyuring Panginoon. At sabi ni Jesus, sambahin niyo si Allah, sambahin niyo ang isang Diyos, dahil ito ang matuwid na landas. So ang matuwid na landas, mga magulang, ay ang sambahin natin ang nag-iisang Diyos ayon kay Jesucristo. Kaya kung sino ang sinamba ni Jesucristo, sino yung kanyang dinadalanginan, doon lang tayo sumamba, mga magulang. Huwag nating baguhin ang aral ni Jesus. Si Jesucristo, sabi niya, ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, ay ang makilala natin ang nag-iisang Diyos na tunay. Kilalanin daw natin ang nag-iisang Diyos na tunay, mga magulang. At yun ang buhay na walang hangganan. At yan ang ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad na mensahe pa, buhat pa sa mga propetang nauna sa kanya na La ilaha illallah. Walang Diyos, walang Panginoon na tunay na dapat nating sambahin maliban ang Panginoong Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Yun po, mga magulang. Isang mensahe lang ang dala ng lahat ng mga propeta. Kinumplito lamang ito ni Propeta Muhammad para tayong mga tao ay ibalik sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Manumbalik tayo sa pagsamba sa Diyos na tunay na naglikha sa atin, ang Panginoong Allah. Dahil si Allah, Allahul ladzi khalaqa samawati wal ard wa bainahuma. Siya si Allah na naglikha ng kalangitan, naglikha ng kalupaan, naglikha ng lahat ng sangkatauhan. Yun po, mga magulang. Ang lahat ng mga propeta, iisa ang kanilang katuruan. Kaya nga sinabi ng Allah sa banal na Quran, sinabi ng Diyos, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah, at katotohanan, isinugo ko si Muhammad, isinugo ko si Propeta Jesus, isinugo ko si Propeta Moises, si Propeta Abraham, si Propeta Noah, si Propeta Isaac, si Propeta Jacob, si Propeta Ismail, si Propeta Noah, si Propeta Adan, Anyabudullah, upang sambahin lang natin, mga magulang, ang iisang Diyos na tunay
na siyang naglikha sa atin. Yan po ang misyon ng mga propeta. Wa'budallah, sambahin lang ang iisang Diyos na tunay na lumikha sa ating lahat. Wala tusriku bihi syai'ah. At huwag nating pagtambalan, huwag tayong sumamba sa mga kapwa natin mga nilikha. Huwag tayong sumamba sa kahoy, sa bato, sa simento at sa tao, sa propeta, sa anghel. Bagkus sumamba lang tayo sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa atin, mga mahal na mga magulang, mga kaibigan. Yun po ang mensahe ng relihiyong Islam na amin ipinagpatuloy na mensahe ng mga propetang mga nauna pa sa atin. Wala na yung mga propeta. Wala na sila. Sino pa ang magpapatuloy sa kanilang mensahe? Kundi kaming mga Muslim, dahil ang aming tinatahak na landas na tinahak ng lahat ng mga propeta na isinugo ng dakilang tagapaglikha. Kaya kung gusto natin ng kaligtasan, napakasimple po ang turo ng Islam. Kung sino ang sinamba ni Jesus, ni Moises, ni Muhammad, ni Abraham, ni Noah, ni Adan na unang tao, yun din ang sasambahin natin mga magulang. Huwag tayong sumamba sa mga nilikha. Ang nilikha, iba ang nilikha, tayo yun, iba ang tagapaglikha, iba ang creator, at yun ang Panginoong Allah. So yun mga magulang, si Propeta Muhammad mga magulang, siya ay isinugo ng Diyos na si Allah sa lahat ng lugar o sa lahat ng bansa. Siya ay kaiba sa mga ibang propeta katulad ni Jesucristo. Si Propeta Jesucristo isinugo lamang sa mga nangaligaw sa bayan ni Israel. Doon lamang isinugo si Jesus sa bayan ni Israel. Samantala si Propeta Muhammad, sabi niya, Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Sabi ni Propeta Muhammad na sinabi ng Diyos na si Allah, O mga tao, katotohanan, isinugo ako ng Diyos sa inyong sangkatauhan, sa lahat ng tao sa buong mundo. Saklaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakop niya tayo sapagkat siya ang pinakahuling propeta na isinugo ng Diyos na kailangan nating paniwalaan, tanggapin, at sundin ang kanyang mga aral. Dahil si Propeta Muhammad, mga magulang, hindi siya nagsasalita ng sariling saganang sa kanya. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang kilos, lahat ng kanyang bagay na ipinapahintulot, ito ay wahyu, ito ay revelasyon na nagmumula sa dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang Panginoong Allah, وَمَنْ يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَى وَحْيُ يُوحَىٰ. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha na si Muhammad, ang huling propeta, ay hindi nagsasalita ng saganang galing lamang sa kanya, bagkus ito ay revelasyon na nagmumula sa ating dakilang tagapaglikha. Bakit? Dahil si Propeta Muhammad, mga kababayan, ang huling propeta, hindi siya marunong sumulat, ni hindi siya marunong magbasa. Paano niya kopyahin ang Biblia? Kasi may nagsasabi na kinopya lang daw ni Propeta Muhammad ang Biblia, yan ay mali. Libre lang po. Salamat. Yan po, Bibi. Ito po, Bibi. Pakibasa ng mga puti, ha? Tapos punawain. Salamat. Si Propeta Muhammad, mga magulang, ay hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Paano niya kukopyahin ang Biblia? Kasi may nagsasabi na kinopya lang daw ng Biblia, sa Biblia ang Quran. Yan po ay maling pagkakaunawa. Dahil si Propeta Muhammad, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Paano niya kukopyahin yan? Di ba? Bagko si Propeta Muhammad, binigay sa kanya ang talas ng memorya. Binigyan siya ng Allah ng kaalaman na siya ay merong malakas na memorya. Na-memorize niya ang buong Quran, cover to cover.
ang pinakamalaking himala ni Propeta Muhammad ay ang banal na Quran. Dahil ito ay minimorize niya, ibinaba ang Quran mula sa langit, mula sa Diyos, patungo kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel na tinatawag niyong Espiritu, yan po ay Espiritu na siya po ay anghel na nag-anyong tao para makarating sa mga propeta ang revelasyon na nagmumula sa dakilang tagapaglikha, mga magulang. Kaya si Propeta Muhammad, mga magulang, siya po ay tinawag na Sadiqul Amin. Siya po ay isang taong makatotohanan, hindi nagsisinungaling. Dahil lahat ng kanyang mga sinabi ay revelasyon yan na galing sa Diyos na ating tagapaglikha. Wahyu, mga magulang. At si Propeta Muhammad, ang kaibahan niya sa ibang mga propeta, si Propeta Muhammad, isinugo siya rahmatan lil alamin. Siya ay isinugo ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan bilang habag, bilang awa ng Diyos na tagapaglikha sa atin na mga tao. Bakit? Dahil kinumplito niya at ginawa niyang ganap ang aral at mensahe ng mga propetang nauna sa kanya. Wala pong bagong dalang katuruan si Propeta Muhammad, mga magulang. Ipinagpatuloy lamang niya ang mensahe na dala-dala ng mga propetang nauna pa sa kanya. Sa banal na Quran po, mga magulang, si Jesucristo po ay nagwika at sinabi ni Jesus na meron pang darating na propeta pagkatapos ko at ang kanyang pangalan ay Ahmad. Atin pong mababasa sa banal na Quran na sinabi ni Jesus, wa id qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yan po ang sinabi ni Jesucristo, mga magulang. Propesya po ito na ating mababasa sa banal na Quran, na ang propesya ni Jesus Christ o ni Isa ibnu Maryam, Jesus anak ni Maria, kanyang sinabi at winika ni Jesus na anak ni Maria. O ang kanang Israel, ako ay sugo sa inyo. Nagpakilala si Jesus Christ na siya daw ay isinugo sa Israel, sa mga angkan ni Israel, na mga nangaligaw, na mga tupa sa bayan ni Israel. At pagkatapos sinabi ni Jesus, at aking patutuhanan, aking bibigyan ng patotoo ang kapahayagan na iniwan sa akin ni Moises, ang tinatawag na Taurah o Torah ni Moises. Pinatutuhanan ni Jesus Christ na mayroong Torah sa panahon ni Moises. At sabi ni Jesus, at meron akong magandang balita para sa inyo na meron pang darating na propeta pagkatapos ko at ang kanyang pangalan ay Ahmad. Ahmad na isa sa pangalan ni Propeta Muhammad. Mapasa kanya ang pagpapalat kapayapaan ni Allah. So yan po, mga magulang. Propesya yan. Sa Biblia, meron din propesya dyan. Sabi ni Jesus sa Juan, hindi ako yayaon hanggat hindi darating ang mang-aaliw. Mang-aaliw. Sino yung mang-aaliw na darating? Si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapalat kapayapaan ng Allah. So dapat po nating makilala ang huling propeta, mga magulang. Si Propeta Muhammad po ay namatay sa edad niyang 63. Siya po ay nagiging propeta sa edad na 40 o 40 at namatay siya sa edad na 63. Naging propeta po siya sa loob ng 23 years. 23 years siya nagiging propeta. 13 taon siya nangaral sa Makkah at 10 taon siya nangaral sa Madina, sa lungsod na napapaloob sa Saudi Arabia. Mga kilalang lungsod ito, mga magulang, siyudad, Makkah at Madina. Sa Makkah po, isinilang
ipinanganak si Propeta Muhammad, sumakanya nawang pagpapala ni Allah, at siya po'y namatay, nilibing sa syudad ng Madina, sa Saudi Arabia. So yun po mga magulang. Si Propeta Muhammad, siya ay khataman nabiyyin. Siya ang sagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Wala ng propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad, mga magulang. Sabi niya, la nabiyya ba'di. Wala ng propeta pagkatapos ko. Kaya kung may mga propetang sumulpot ngayon na nagpakilalang sugo kuno ng Diyos, propeta kuno ng Diyos, yan ay lahat mga bulaan, mga propeta yan. Bulaan na sugo. Sapagkat ang huling propeta ay sinilyuhan na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Diyos, ang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah at si Muhammad ay hindi ama sa inyo ng mga kalalakihan, kundi siya ay sugo, siya ay minsahiro, siya ay propeta ng Diyos na tagapaglikha na si Allah. At siya ay khataman nabiyyin. Siya ang huling propeta, sagka, silye sa lahat ng mga propeta. Kaya, ngayon po, kung may nagpakilalang mga propeta, tulad ni Ellen G. White na Amerikana, na nagpakilalang propeta, babae, yan po, mga kababayan, ay walang katotohanan sapagkat ang mga propeta ay nagmumula lamang sa lahi ni Propeta Abraham. Lahat ng mga propeta nasa lahi ng mga Arab Peninsula. Si Abraham, saan siya? Sa Arab, sa Iraq siya. Doon po siya. Lumaki sa Iraq at pumunta ng Makkah sa Saudi Arabia. Si Moises sa Egypt, sa Ehipto. Diyan din ay Arab. Arab ang salita dyan, Arabic. Si Jesus Christ, saan nakatira? Si Jesus Christ ay sa Palestine, sa Jerusalem. Na ang Jerusalem, sakop sa Palestine, mga magulang, na ang Palestine ay Muslim country. Islam ang relihiyon ng Palestine, na lugar ni Hesus Kristo, mga magulang. Kaya walang propeta na lumabas sa lahi ng mga Arabo. Arab ang mga propeta. Wala pong propetang Pilipino, ni Amerikano, ni Hapon, ni Inchik, no anumang lahi maliban sa mga Arab. Mga Arabo lamang, mga magulang. Yan po ang bakas na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang propeta mula sa lahi ng mga Arabo. Mamigay ka ng babasahin. Yan kung may nagagawa. Dito ka. So yun po mga magulang, meron tayong libreng babasahin dito, walang bayad po. Kumuha po kayo. Ibibigay naming libre, Tagalog po ito, walang bayad. At kung may tanong po kayo, madali tayong kausap, lumapit lang po dito at sasagutin namin ang inyong mga katanungan at magbibigay kami sa inyo ng 100 pesos sa pangmirinda. Basta magtanong po kayo kahit na anong klaseng tanong, welcome po kayo na magtanong sa amin. Hindi po kami magagalit dahil po ako po ay isang dating Kristiyano na nag-Muslim. Kung ano yung hinahangad namin sa aming mga sarili, hinahangad din po namin sa inyo. Hangad namin ng paraiso, hinahangad din po namin sa inyo mga magulang. Hangad namin ng kabutihan, hinahangad din po namin sa inyo mga magulang, mga kaibigan. So yun po, nagmamalasakit lang po kami mga Muslim. Hindi po kami nagsasalita dito para manghingi sa inyo. Hindi po. Bagkus, bawal po yan sa amin. Kami lamang po ay mamimigay ng libreng babasahin. At kung may tanong kayo, bibigay pa namin kayo ng libreng 100 pesos para sa inyo. Yun po mga magulang. Sana po mga magulang, nakakuha kayo o nakapulot kayo ng mga kaalaman na ating ibinabahagi dito. Yun lang po ang aming mensahe. Wa ma alayna ilal balagul mubin. Wala kaming task
Wala kaming ibang layunin, kundi iparating lang sa inyo ang mensahe ng katotohanan at dalangin namin sa Allah na may gabayan kayo, patnubayan kayo sa tamang landas, sa landas ng tinahak ng lahat ng mga propeta, ang landas ng Islam. So, may libreng babasahin, kumuha lang po kayo, libre po yan, Tagalog, walang bayad. Magsaliksik po tayo ng kaalaman mga magulang. Huwag po natin pairalin ang damdamin, ang emosyon, dahil yan ay balakid sa atin para masumpungan natin ang ating kaligtasan sa paraiso sa kabilang buhay. So, yun po mga magulang, sinabi ni Jesucristo, si Jesus Christ o si Isa ibn Maryam, nagwika si Jesus, hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Yun po mga magulang. So, kami po ay nagsasalita dito bilang pagmamahal po at pagmamalasakit. Yun po ang hangarin namin. Napakaikli po ng buhay natin mga magulang. Ang ating buhay dito sa mundo ay para tayong mga travelers, para tayong manlalakbay lamang dito. Na kapag tayo ay naglalakbay, babalik din tayo sa ating pinagmumulan. Ganun ang buhay sa mundo. Tayong mga tao, nilikha tayo ng Allah, binigyan tayo ng buhay, at pagkatapos, babalik din tayo sa Kanya dahil kukunin din ng Allah ang ating mga buhay. Kaya bago niya kunin ang buhay natin, dapat masamba natin si Allah. Dapat ibigay natin ang Kanyang hak, ang Kanyang karapatan. Siya ang naglikha sa atin. Natural, siya din ang ating sasambahin mga magulang. Yun lamang po, at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Nawa, dalangin ko sa Allah, nawa pagsamasamahin tayo dito sa lupa, at higit lalo, pagsamasamahin tayo sa kabilang buhay sa paraiso, sa kaharian ng dakilang tagapaglikha na si Allah. So hanggang dito na lamang, maraming salamat po mga magulang. Kung may nasabi tayo na nasaktan namin ang inyong mga damdamin, ay humihingi kami ng paumanhin, patawad. Ang amin lamang po ay magbahagi lamang po ng kaalaman, at ang gabay po, ipaubaya na namin yan sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. At maraming pong salamat po sa inyong pakikinig. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.